Po sa inyo mga kapatid. Reconciliation and forgiveness ay isa sa mga struggles ng marami sa atin. And madalas sa pagpapatawad, dito tayo halos nahihirapan. Kasi ang iniisip natin lagi ay yung sakit at kumakapit tayo sa mga hirap na pinagdaanan natin dahil sa bigat at sakit na naramdaman nang tayo ay minsang ma-offend or masaktan ng ating kapwa. But then, sinabi sa atin sa Ebanghelyo na sa pagpapatawad ay kailangan magkaroon ng malalim na usapan between you and the offender. Pero madalas, aayaw natin makikipag-usap at aayaw din natin makikinig. Ang gusto natin ay maramdaman nila kung ano yung naramdaman. But then, sa pagpapatawad, it requires first humility. Hindi naman kailangan lagi na yung nakagawa ng kasalanan ang hihingi ng tawad. Pero kung tayo, victim, ay magpapakumbaba din para kausapin yung tao na ka-offend sa atin. Kasi most of the time, minsan akala ng nakasakit sa atin, hindi tayo nasaktan. Akala nila okay lang. Pero minsan hindi din natin nai-express ng tama yung ating emotions, yung ating feelings. And humility ay magbibigay ng lakas ng loob sa atin para makipag-usap. Anyway, sabi nga din ng mga matatanda, walang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Madalas sa panahon natin ngayon, pag tayo ay nasaktan or na-offend, ang ginagawa natin, hindi natin kinakausap yung taong nakasakit sa atin. Hinihintay natin sila mag-approach. And worse, nagre-recruit tayo ng taong magagalit sa kanya. Mag-play victim tayo sa sitwasyon. Pero again mga kapatid, sabi sa Ebanghelyo, kausapin in private ng sarilinan. Pag hindi kinaya, magdala ka ng isa or dalawang tao na hindi papanig sa'yo, kundi magbabalanse ng usapan na meron kayo. Maipapaunawa sa taong nakasakit sa'yo kung paano ka nasaktan at maipaunawa sa'yo kung paano ka dapat magkakaroon ng lakas ng loob para magpatawad. Hindi yung tipong tayo ay nagre-recruit or naghahanap ng taong kakampi sa atin para i-condemn yung taong nakapanakit. Again, ang pangalawa pong hinihingi and sa pagpapatawad, it requires sa pusong maunawain. Kasi kung walang pangunawa ang lahat, iisipin na lang natin kung paano tayo nasaktan na dapat nilang pagbayaran. Pero sa pagpapatawad po, unawaan ang kailangan upang maintindihan ang both side. Upang maintindihan at maipaunawa mo ang iyong nararamdaman at maunawaan mo kung saan din siya nagagaling. Kasi may mga pagkakataon na ang tao ay nakapananakit dahil may pinagdadaanan. Pero hindi po to justification sa mga nararamdaman nila para manakit. Pero minsan hindi nagkakaunawaan, kaya mas lumalalim ang hidwaan. And pangatlo, sinasabi na kung hindi kaya ng pangalawang step ang pakikipag-usap, go to the church. Call other peoples and let pray for them. Kung hindi kaya maging sa simbahan na makapagbigay ng kapatawaran sa pakikipag-usap, then treat him as gentle and tax collector. Pero again, nakita natin kung paano si Kristo ay trinato or nakitungo sa mga hentil at mga tax collector with mercy. At yun po rin po ang pangatlong hinihingi sa atin ng Panginoon. Kung sakali mang hindi na maging mabuti ang relasyon ng mga taong nasaktan at nakapanakit, magkaroon pa rin tayo ng pusong mahabagin para sa mga naka-offend. Ipagdasal natin, hindi na kailangang ipamalita pa kung paano ka nasaktan. Hindi na kailangang ipamalita kung paano naging ganun kasama ang tao. Pero kailangan nating maging magkaroon ng mahabaging puso para sa kanila. Dahil
hindi nila alam kung papaano hihingi ng kapatawaran at hindi nila alam kung papaano aalisin ang bigat sa kalooban nila. Pero sa atin, napakahalaga na pangalagaan natin ang ating peace of mind, ang ating mga sarili mula sa mga bigat na dala ng hindi pagpapatawad. Again, mga kapatid, sa buhay natin, maraming pagkakataon na tayo ay muling masasaktan at paulit-ulit na masasaktan at mahihirapan. Pero taglayin po na sana natin ang pusong mapagpakumbaba na kayang humarap sa lahat ng sitwasyon na kasama ang Diyos. At pusong maunawain na kayang intindihin ang mga pangyayari sa buhay. At higit sa lahat, pusong mahabagin katulad ng sa Panginoon na kayang tingnan ang kabutihan ng kapwa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay. Amen.